Hello at magandang umaga po sa ating lahat. Maraming salamat po at kasama namin kayo sa pagtatanghalang ika-isang daan at 89 na Climate Forum. Sa bahagi pong ito, babalikan lamang po natin ang mga makabuluhang climate and weather events na naganap noong September and hanggang October 27. Ako po muli ang inyong lingkod, si Ryan D. Ocampo mula sa CAD ng DOST Pag-asa. Balikan lamang po natin kung ano po yung mino-monitor natin na El Niño Southern Oscillation or ENSO. So ito po ay ang ugnayan ng karagatan at ng kalangitan sa gitnang bahagi ng Pacific Ocean. So nakikita po natin sa bandang gitna ang mino-monitor natin na Nino 3.4. Kapag ito po ay mas mataas, mas mababa sa -0.5, nagkakaroon matatawag na po natin ito na La Nina. Kaya naman po, noong October 10 ay nagkaroon po tayo ng press release na sinabi po natin na ang La Nina conditions ay present sa tropical Pacific. At magkagayunpaman, nasa La Nina alert pa rin po ang ating Pag-asa ENSO alert and warning system. Uh, Climate models ay may suggest around 70% of La Nina forming in the October to December season. At mamaya po sa ating outlook ay makikita po natin kung ano na po yung forecast para sa mga susunod na buwan. At ito naman po announcement na ito ay nakapaloob po sa ating mga monthly climate assessment and outlook na buwanan po natin na inire-release upang makita lamang po kung ano po yung kaganapan sa nakaraang buwan at ang forecast po natin para sa susunod na buwan. Ngayon naman po ay magtungo tayo sa mga weather systems na nakaapekto sa ating bansa. So pangunahin na po rito ang hanging habagat o southwest monsoon, localized thunderstorms, low pressure area, easterlies at tropical cyclones o mga bagyo. So noong September hanggang October ay meron po tayong sa kabuuan ay siyam. So sa Setyembre meron po tayong 5 na pumasok sa Philippine Area of Responsibility. Ito po ay sina Kiko, Lani, Mirasol, Nando at Opong. So on average ay meron pong 3 na bagyo na pumapasok sa ating bansa sa buwan ng Setyembre. Mula Oktubre 1 hanggang 27, meron naman pong 4 na pumasok. Sila po ay si Paulo, Kedan, Ramil at Salome. Karaniwan po nasa 2 hanggang 3 po ang pumapasok na bagyo sa PAR. At itong mga bagyo po na ito ay nagdulot ng malaking pinsala sa malaking bahagi ng ating bansa. So narito lamang po ang ilan sa mga larawan na ating po nakalap. So nariyan po ang mga gumuhong bahagi ng daan, mga nasirang mga bahay at mga commercial establishments. Gayon din po ang mga flash flood sa Bukidnon. Gayon din man po ang mga binahang mga palayan sa Luzon. At ayon po sa NDRRMC, sa kabuuan itong siyam na bagyo po na ito, kasama na rin po ang pagpapalakas ng hangin habagat ay nagdulot ng 49 na nasawi, 42 na na-injure, 16 na nawawala. Samantala ayon naman po sa Department of Agriculture, mahigit kumulang 230,000 na hektare ng pananim ang nasira at ito po ay equivalent sa mahigit 8 billion pesos na halaga. At pagpasok naman po ng Oktubre, bukod po sa bagyo ay naranasan na rin po natin ang epekto ng Intertropical Convergence Zone at ng shear line. Bukod po dito, nung Oktubre 7 ay nag-terminate na po, pinahayag po natin na tapos na po ang habagat season. So ibig sabihin po nito ay mahina na po ang hangin na nanggagaling mula sa timog, kanluran. At dahil po dito, pumasok na po tayo sa tinatawag natin na transition period. Magkagayunpaman, noong Oktubre 27 ay pinahayag din po natin na nag-umpisa na po ang Northeast Monsoon Season o yung amihan. So ibig sabihin po nito ay mas nararanasan na po natin ang ang hangin mula sa hilagang silangan. Ngayon naman po ay magtungo tayo sa ating assessment ng ulan. So noong Setyembre, makikita po natin sa bahaging ito
na malaking bahagi po ng ating bansa ay nakaranas ng higit sa karaniwan na pag-uulan. So ito ay yung more than 120% na pag-ulan kaysa sa karaniwan. So 52 lalawigan ang nakaranas po ng ganitong rainfall condition, samantala 29 ang nakaranas ng near normal. Malaking bahagi po ng Mindanao. Samantala meron pong 4 na lalawigan na nasa Mindanao na nakaranas ng mas mababa kaysa sa karaniwan na pag-ulan. Samantala mula to date, mula sa buwan ng Oktubre, 28 probinsya ang nakatanggap naman po ng higit sa karaniwan na pag-uulan. So karamihan po sa kanila ay nasa gitnang Luzon at sa Visayas. Samantala 49 ang apat na 46, sorry, ang nakatanggap ng near normal na pag-uulan. So sa Bicol Region, Mindoro, at malaking bahagi ng Mindanao. Samantala 11 lalawigan naman po, karamihan ay nasa Hilagang Luzon, ang nakatanggap ng mas mababa kaysa sa karaniwan na pag-uulan. Ngayon naman po ay tignan po natin ang naitala natin ng mga record, ng mga pinakamataas na temperatura noong Setyembre. So 38.4 po ang naitala noong Setyembre 8 sa Nueva Vizcaya, samantalang sa Metro Manila noong Setyembre 7 at 13 nagtala po sa NAIA ng 34.1. Ang pinakamababa naman po na temperatura ay naitala sa Baguio City noong Setyembre 23, 15.6, samantalang sa Metro Manila ay naitala po ito sa NAIA 23.2. So sa kabuuan ng buwan ng Setyembre, near average to below average po ang naranasan natin na temperature, 1 hanggang 27. Ang pinakamataas po na naitalang temperatura is nasa Zamboanga noong Oktubre 20, 35.8 degrees Celsius. Samantalang noong Oktubre 1 ay naitala sa NAIA ang pinakamataas sa Metro Manila, 34.7. Samantala ang pinakamababa naman po na naitala sa buwan ng Oktubre ay sa BSU, sa Benguet noong Oktubre 5, 14.9 degrees Celsius, at sa Metro Manila naman po ito ay naitala noong Oktubre 4 sa Science Garden noong 23.4 degrees Celsius. Sa kabuuan, near average to slightly above average temperatures naman po ang naitala sa malaking bahagi ng ating bansa. So wala pong naitalang record extremes noong buwan ng Setyembre at Oktubre. At bilang pagbubuod po, ang ating pong ENSO alert status ay nasa La Nina alert, at noong buwan ng Setyembre malaking bahagi ng bansa ang nakatanggap ng karaniwan sa mas mataas kaysa sa karaniwan na pag-uulan, maliban sa ilang lalawigan sa Mindanao na nakatanggap ng mas mababang pag-uulan kaysa sa karaniwan. At sa ating pong temperature, near average to below average ang naranasan sa malaking bahagi ng bansa. At mula sa buwan ng Oktubre naman po, malaking bahagi ng bansa ang nakatanggap ng karaniwan hanggang sa mas mataas kaysa sa karaniwan na pag-uulan, maliban sa maraming lalawigan sa Hilagang Luzon na nakatanggap ng mas mababa kaysa sa karaniwan na pag-uulan. At sa atin naman pong temperatures, near average, slightly above average, mas mainit kaysa sa karaniwan naman po ang naranasan sa buong bansa. At ang ito pong monitoring na ating pong ginagawa dito sa CAD ay makikita po sa ating website. Magtungo lamang po sa bagong.pag-asa.usc.gov.ph, at ito po ay makikita sa aming climate, or maaari lang pong scan ang QR code na ito upang makarating po sa website. Ayun lamang po, maraming salamat. Ayan, so maraming salamat po, Sir Ryan, for your presentation. Please don't hesitate po to type it in the chat box po para sa ating mga Zoom participants, at para naman po sa ating mga participants or viewers sa ating Facebook and YouTube, you can also type your question sa comment section po, and we will have it answered po later sa ating open forum. And currently po, meron tayong 156 na participants dito sa Zoom, and we also have 253 viewers sa ating Facebook Live. Ayan. So, ayan po ulit. If you have questions po, type it in the chat box po or sa comment section sa Facebook and YouTube.
Now, without further ado po, let us move on to our next presenter. So, to give us the sub-seasonal to seasonal or S2S forecast, let us call on Miss Joanne Meadilino, weather specialist from the Climatology and Agrometeorology Division. Ayan po. So, good morning po. Ako po ulit yung magpe-present po for the S2S forecast. And so, once again, good morning. I am Joan Miadelino from the Climatology and Agrometeorology Division to give you the subseasonal to seasonal forecast from October 29 to November 11, 2025. So here is the outline po of my presentation. So sa first part po ay ating titignan kung ano nga ba yung subseasonal to seasonal S2S forecasting. Sa ikalawang part naman po, titingnan naman natin yung iba't ibang sources of predictability ng S2S dito sa ating bansa, particularly yung ating Madden-Julian Oscillation o MJO. Sa ikatlong part naman po, doon na po natin ibibigay yung ating S2S climate forecast for the next 2 weeks. And lastly po, yung summary ng aking presentation. So first, let us define what is the subseasonal to seasonal or S2S forecasting. So usually po, we have the weather forecasts na it covers certain days, so 1 up to 14 days. And then we also have the seasonal forecast po, katulad po na ipresent natin mamaya. So it gives us an idea kung ano yung mga i-expect natin about sa ating climate for the next 6 months. So saan papasok yung ating S2S forecast? So, dito po siya papasok sa pagitan po nitong weather and climate forecast. So, it bridges the gap po dun sa ating usual na forecasts. So, meron po itong iba't ibang, marami po siyang sources of predictability dito sa ating bansa. Kasama na po dyan yung ating El Nino Southern Oscillation o ENSO at pati na rin po yung ating Madden-Julian Oscillation. So, dito pong sa Madden-Julian Oscillation, ito po ay isang system na nagpropagate eastward po. So, depende po sa lokasyon nito, maaari po itong makapag-enhance or suppress ng convection, or in simple terms, maaari po itong mag-dictate kung magiging mas maulan ba o hindi dun sa isang area na dadaanan niya po. So, para sa recent evolution in the past 40 days itong MJO, so makita po natin dito, ito pong ating MJO ay nag-strengthen po by mid-October at inaasahan po ito na magpropagate eastward po papunta sa maritime continent. So, dito po sa maritime, pinapakita po dito sa mapa kung ano po yung maritime continent. So, isa po kasama po dyan yung Philippines, and dahil nga po sa kanyang propagation na ito ay i-expect po natin na maaari po itong nakaapekto sa pag-ulan dito sa ating bansa. So para po sa kanyang forecast evolution for the next 15 days or hanggang sa November 10, base po sa mga model forecast natin, makita po natin na magko-continue ito mag-propagate eastward, pero in terms of sa kanyang amplitude or lakas, medyo uncertain pa po dahil na nga rin po sa iba't ibang mga factors po na maaaring makaapekto nito. So, base nga rin po dyan, dahil nga po mag-move ito towards the maritime continent, base po dito sa mapa, dito sa right side po. Kung makita po natin, yung mga naka-blue shades po, yan po yung mga areas na makakaranas ng enhanced convection. At yung mga red shade naman po, yung makakaranas ng suppressed convection. So, makita po dito sa mapa, para dito po sa ating bansa, maaari po tayong makaranas ng enhanced convection or ng mas maraming pag-ulan sa susunod na 15 days. At ngayon naman po ay magtungo na tayong sa ating subseasonal to seasonal or S2S climate forecast for the next 2 weeks or from October 29 to November 11, 2025. So para po sa ating tropical cyclone threat potential forecast, so for week 1 po or for October 29 to November 4, 2025, may kita po natin dito na as of now po, wala pong TC-like vortex na present dito sa ating Philippine Area of Responsibility. Ngunit meron pong tayong makita dito na may mga
may tatlong TCLVs po na maaring mag-emerge within our Philippine monitoring domain. So ano nga ba itong mga TCLVs na ito? So ito po mga TCLVs natin kung ating iisipin ay para mga low pressure areas po na mabuo bilang isang bagyo. So para sa ating TCLV1, ito po ay will likely form dito po sa may Sulusi with a low likelihood of TC formation. Para naman po sa TCLV2, ito po ay maaaring mag-emerge mula po dito sa may southeastern boundary ng ating tropical cyclone advisory domain with up to moderate likelihood of TC formation po, at ito ay naasahan na papasok sa may Philippine Area of Responsibility sa week 1. At para naman po kay TCLV3, ito ay inaasahan na mag-emerge naman po dito po mula sa eastern boundary ng ating Tropical Cyclone Information Domain with a low likelihood of TC formation po para sa ating week 1. At sa week 2 naman po, or from November 5 to 11, 2025, base po sa ating mga model forecast, nakita po natin na itong si TCLV2 will likely move towards the Visayas to Southern Luzon area and with a low to moderate likelihood of TC formation. So, base po dito, maaari po itong mag-cross dito po sa may Southern Luzon up to Visayas for week 2. At para naman kay TCLV3, ito ay naasahan napapasok sa ating Philippine Area of Responsibility with a low likelihood of TC formation. So, in summary po, the TC threat potential is likely po over the forecast period po. So, ito po ay ipakita rin namin ang climatological tracks for the month of October. So, we have 4 most common tracks po. So, base po dito sa figure, for the first one is yung mga TC po natin na mabubuo dito sa may Western Pacific ay maaaring pumasok sa Philippine Area of Responsibility. Ngunit ito ay magre-recurve papuntang northeastern part ng ating PAR. And then magmo-move siya towards Japan or Korea. So ito pong part na ito is a non-landfalling scenario. Para naman po sa ikalawang most common track, we have the landfalling TCs po na maaaring mag-traverse dito sa may northern or central Luzon at tutungo po siya papuntang Hong Kong or China. Para naman po sa track number 3, yung landfalling thesis naman po ay maaaring pong mag-traverse sa may central or southern Luzon, at ito ay aasahan na mag-move patungong Vietnam. For the fourth track, itong landfalling thesis natin ay inaasahan na ay maaaring mag-traverse papuntang Visayas at mag-move towards Vietnam. At para naman po sa mga common tracks sa buwan ng Nobyembre, we have again 4. So una po dyan, yung TC na magpo-form sa Western Pacific ay papasok sa may Philippine Area of Responsibility o PAR. Ngunit ito ay magre-recurve papunta sa may northeastern part ng PAR at mag-move again towards Japan or Korea. Sa ikalawa naman po, itong mga landfalling TCs naman ay maaaring mag-traverse sa may southern to northern or central Luzon at magre-recurve po siya papuntang Japan or Korea after exiting po yung ating landmass. Para naman po sa ikatlong common track, yung landfalling TC po ay magta-traverse sa may central Philippines patungong Vietnam. At para naman po sa ikaapat, yung landfalling thesis po natin na ay maaaring mag-traverse sa may Southern Visayas at mag-move po papuntang Thailand. At let's move on naman po sa ating rainfall exceedance probability forecast. So for week 1 or from October 29 to November 4. So for our 50 millimeter threshold po, meron tayong high to very high probability dito sa may Cagayan, Batanes, Palawan, Romblon, Marinduque, Western Visayas, Negros Island region at most parts ng Mindanao. At meron namang moderate to high probability na ma-exceed yung ating 50 millimeter threshold over the rest of the country. At para naman po sa ating 100 millimeter threshold, meron po tayong moderate to high probability sa may Cagayan, Batanes, Polillo Island, Northern Palawan, Western section ng Visayas, Bukidnon at Lanao provinces. At meron naman tayong low to moderate over the rest of the country. Para naman sa ating 150 millimeters and 250 millimeters na threshold, meron po tayong low probability across the country.
For week 2 naman po or from November 5 to 11, meron po tayong high to very high probability na ma-exceed yung 50 mm threshold dito sa may Cagayan at Isabela. At meron naman tayong moderate to high over the rest of the country. Para naman sa ating 100 mm threshold, meron tayong moderate to high probability dito sa may Cagayan at Batanes, moderate over the rest of Luzon and Visayas, and low to moderate over Mindanao. Para naman sa ating 150 mm threshold and 200 mm threshold, meron tayong low to moderate probability dito sa may Luzon at Visayas at low probability naman sa may Mindanao. So for the summary po, sa ating climate drivers, review lang po natin. For the MGO, meron po tayong eastward propagating MGO signal papunta sa may Western Pacific. So ito po ay maaaring makaapekto sa pag-ulan dito sa ating bansa. At para naman po sa ating ENSO, tayo po naka-raise pa rin po ang La Nina alert dito sa ating bansa at tayo ay nakararanas ng cooler than average sea surface temperature sa may equatorial Pacific simula noong August 2025. And nag-strengthen po ito kaya tayo ay nakararanas na ngayon ng La Nina levels ngayong September. So ito po ay yung latest po na update ng ating ENSO ay ibibigay po mamaya sa susunod na presentation. At para naman po sa ating TC formation outlook, base po sa sinabi ko po kanina, TC threat potential is likely po over the forecast period. At para naman po sa ating rainfall outlook, makikita po natin dito for week 1, wetter than usual po mostly sa ating bansa, sa buong bansa, maliban na nga lang po sa may bandang Southern Luzon. At para naman po sa week 2, wetter than usual din po sa buong bansa, maliban na nga lang po sa may bandang Southern Mindanao. So ito po yung ilan sa mga available na S2S forecast po ng DOST Pag-asa at maaari niyo po itong ma-access sa aming website. So maaari po for the TC Threat Potential Forecast, maaari po tayong pumunta sa landing page ng DOST Pag-asa at pindutin po yung Tropical Cyclone at makikita po nyo dun sa drop-down menu yung ating TC Threat Potential Forecast. At para naman po dun sa ating mga sub-seasonal forecast, ma-access nyo po siya under ng Climate tab. And then yung climate prediction and makikita po natin doon yung sub-seasonal. Ito pong ating TC threat potential din po ay maaari nyo rin pong ma-access sa aming Facebook page dahil ina-upload din po namin ito every Monday, Wednesday, and Friday. Ayun lamang po at maraming salamat sa inyong pakikinig. Yan, so good morning once again sa ating mga participants. So if you have questions po, please type it po in the chat box o kaya naman sa comment section sa may Facebook and live. At sasagutin po natin yan mamaya sa ating open forum. Tungo sa ating climate outlook presentation, tayo po ay magkakaroon muna ng 8-minute break. So magbabalik po tayo ng 10 a.m. Ayan. Maraming salamat po. So once again po, if you have questions po, please type it po in the chat box o kaya naman sa comment section at sasagutin po natin yan mamaya during the open forum. Yan po. Maraming salamat! Ang ENSO Alert and Warning System ng DOST Pag-asa ang siyang magbibigay babala sa ating mga kababayan kung posible ba ang isang El Nino o La Nina event. Ito rin ang siyang nagsisilbing instrumento na naglalayong magbigay gabay para sa gagawing paghahanda ng ating pamahalaan, local government units, at mga climate-sensitive sectors tulad ng sa agrikultura para sa epektong dulot nito. Nahahati sa 4 na level ang ENSO and Warning Nino o La Nina. Iyon na yung watch, alert, advisory, at final advisory. Ang El Nino o La Nina watch ay ini-issue kapag ang oceanic indicators ng Central at Eastern Equatorial Pacific ay nasa favorable conditions at ang tsansa o probability na may mabuo o ma-develop na isang El Nino o La Nina event ay umabot na ng 55% o higit pa sa susunod na 6 na buwan.
Itinataas naman sa alert level ang warning na ini-issue kapag ang Oceanic Ninyo Index o yung tinatawag na ONI na katumbas ng positive 0.5 degrees Celsius o higit pa o negative 0.5 degrees Celsius o mas mababa pa ay inaasahan sa susunod na 2 hanggang 3 buwan at may 70% probability o tsansa na ito ay ma-develop. Ang pinakamataas na level naman ng warning ay ang advisory, na kung saan ang isang El Nino o La Nina event ay kasalukuyang nangyayari na at inaasahan na magpapatuloy pa sa mga susunod na buwan. Ibinibigay naman ang final advisory kapag tapos na ang El Nino o La Nina event o kapag ang Central and Eastern Equatorial Pacific ay nasa neutral condition na. Ang ENSO Alert and Warning System ng Pag-asa ay maaaring ihalintulad sa isang runner na naghahanda sa pagtakbo. Kapag nagsimula na ang monitoring and assessment ng Pag-asa para sa isang El Nino o La Nina event, naglalabas ito ng mga sumusunod: Monthly Climate Assessment and Outlook o MCOW at Press Statement para sa kategoryang Watch. May kasamang Drought and Dry Spell Assessment naman kapag Alert, at El Nino Advisories naman para sa kategoryang Advisories. Kapag naman natapos na ang El Nino o La Nina, ay nag-i-issue ang Pag-asa ng tinatawag na Final Advisory. Ano-ano nga ba ang dapat gawin kapag nagsimula ng mag-issue ang ahensya ng mga alerts and advisories? Una, ugaliing manood ng mga buwanang forum